Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Marami ang nangangamba at natatakot na baka kaguluhan ngayon sa pagitan ng Hamas at ng Israel ay mas lumala pa at mas lumawak ang nasasakupan. Marami na din kasing mga bansa at grupo ang sa ngayon nagiging aktibo na din sa mga nangyayari at may kani-kaniyang kinakampihan. Ang kaguluhan na nakasentro noon lamang sa pagitan ng Hamas at Israel, ngayon ay unti-unti nang nararamdaman ng buong gitnang silangang Asya. Nariyan din ang ibang mga bansa na mula naman sa Europa at ang bansang Amerika na kasalukuyan ding nakikisa sa kaguluhan. Subalit sa ngayon, ang bansang Iran na kilalang kaalyado ng Hamas at sumusuporta sa ilang mga rebeldeng grupong sinasagupa din ng puwersa ng Israel ay gumawa na naman ng isang pagkilos na gumulat sa buong mundo. Noong isang araw lang kasi ay bigla nitong inatake ang bansang Pakistan na wala naman alam sa nangyayaring kaguluhan. Nangyayari na nga ba ang kinatatakutan ng lahat na paglawak ng nasasakupan ng kaguluhan sa buong Middle East? Ano nga ba ang intensyon ng Iran at bakit pati Pakistan ngayon ay idinadamay na rin ito sa nangyayaring kaguluhan? May tuturing ngayong nagkalamat ang diplomatic ties ng Iran at Pakistan matapos padalhan ng missile ng Iran ang Pakistan na kumitil sa dalawang inosenteng bata habang 3 pa ang napaulat na sugatan noong Martes lamang ng gabi. Noong sumunod na araw ay hindi hinayaang makapasok ng Pakistan ang ambassador ng Iran mula sa Tehran patungo sa Islamabad. Hinarang ang convoy sa kayang ambassador. Inakusahan ng Pakistan ng Iran na lumabag sa Pakistani airspace at ayon pa sa Pakistan, ang ginawang pag-atake ng Iran ay maituturing na pag-iengganyo na naman ng panibagong kaguluhan sa rehiyon. Ang pag-atake inako naman ng Iran at sinabing sila nga nasa likod nito. Pero nilinaw ng Iran na ang kanilang ginawang pag-atake ay upang targetin ang grupo na Jaish al-Adli na nasa Pakistan. Nangyari ang pag-atake sa Balochistan, isang probinsya sa Pakistan na malapit lamang sa border ng dalawang bansa. Ginawa ang pag-atake na ito ilang araw lamang lumipas matapos ding atakihin ng Iran ang mga bansang Syria at Iraq. Ayon sa Pakistan, malinaw umano ang mensahe ng pag-atake at ito ay ang tila pagsusog ng Iran ng mas malawak na kaguluhan sa gitnang silangang Asya. Ito umano ay iligal at dapat na managot ang Iran. Pero nilinaw naman ni Iran's Foreign Minister Hossein Amir Abdullahian na hindi nila tinarget ang mga mamamayan ng Pakistan at tanging miyembro lamang ng Jaish al-Adl ang kanilang pinunteriya. Gumamit ng precision missile at drone strikes ang Iran sa ginawang pag-atake laban sa Jaish al-Adl na kilala sa bansang Iran bilang Jaish al-Dawla na karamihan sa mga miyembro nito ay mula sa Sunni Militant Jundullah Group. Nang hina ang grupo na ito matapos arestuhin ng Iran ang ilan sa mga miyembro nito noong mga nakaraang taon. Ang anti-Iranian group na ito ay nais magkaroon ng kalayaan sa Eastern Sistan ng Iran at Southwestern Balochistan naman ng Pakistan. Ito ang dahilan kaya lagi silang tinatarget ng gobyerno. Ang mga miyembro ng grupong ito ay mula mismo sa mga taong naninirahan sa Balochistan. Hindi man inaamin ng lokal na gobyerno ng Balochistan na sa kanilang komunidad naglalagi ang mga rebelde, marami naman ang naniniwala na doon talaga nagtatago ang mga ito. Ang Balochistan ang may tuturing na pinakamalaki at pinakasensitibong probinsya sa Pakistan dahil na din sa matagal-tagal ng kaguluhan dito. Nais na mga rebelde na magkaroon sila ng pantay na karapatan sa probinsya at nais nilang ihiwalay ang kanilang sarili mula sa mapang-abuso man ng gobyerno ng Iran. Ang Iran at nuclear arm ng bansang Pakistan ay mayroon ng mga naging karanasan na sangkot ang agresyon at pag-atake ng iba't ibang militanteng grupo. Bago pa mangyari ang pag-atake na ito noong isang araw lamang, dumaan na din sa maraming mga kaguluhan ang Iran at ang Pakistan. Tulad na lamang ng nangyari noong Disyembre ng nakaraang taon lamang, ang parehong rebelde ay ang nasa likod din ng pag-atake sa isang istasyon ng pulis sa Iranian town na Rask sa southeastern border province ng Sistan at Balochistan.
Kumitil ito ng nasa 11 Iranian security personnel at kinundina ng Pakistan ang nangyaring pag-atake. Noong Hunyo ng nakaraang taon pa din, ang military media wing ng Pakistan na Inter-Services Public Relations ay naglabas ng isang pahayag na nagsasabing may mga teroristang pumatay sa 2 sundalo ng Pakistan sa checkpoint sa Singwan area sa Kech District. Noong Enero ng nakaraang taon pa din, si Shahbaz Sharif na noon ay ang Prime Minister ng Pakistan ay kinundina ang pagkakapatay ng 4 na opisyal malapit sa border ng Iran at Pakistan. Ang pag-atake na ito ay kinundina din ng Iran. Noong Setyembre ng taong 2021 naman, isang sundalo na naman ng Pakistan ang napaslang nang ito ay barilin malapit sa border ng 2 bansa at ang itinuturong nasa likod nito ay ang mga terorista mula sa bansang Iran. Noong Abril taong 2019 naman, ang dating Prime Minister ng Pakistan, si Shah Mahmood Qureshi, ay naghayag sa media at sinabing ang Raji Aujoy Sangar Separatist Group ay inatake ang mga pasahero ng isang bus sa Balochistan na kung saan nasa 14 ang mga namatay, kabilang na dito ang nasa 10 Navy officers, 3 mula sa Air Force at 1 mula naman sa Coast Guard. Noong Oktubre taong 2018, nasa 12 mga Iranian personnel kabilang ang mula pa sa top security force ng Iran ang dinukot sa southeastern border ng Pakistan. Inako naman ng Jaish al-Adl na sila nasa likod ng pagdukot. Taong 2017 pa rin, inamin din ng Jaish al-Adl na sila ang nasa likod ng pag-atake sa Mirjave na kumitil sa buhay ng 10 Iranian border guard. Matagal-tagal na din ng Jaish al-Adl ay nagsasagawa na ng mga pag-atake laban sa mga Iranian border guards at mula noon ay marami na ding mga buhay ang nawala. Noong taong 2010, nasa 41 ang nasawi habang nasa 70 naman ang sugatan dahil sa pag-atake malapit sa moske ng Chabahar. Ilan lamang ang mga ito sa mga naging mga pag-atake at kaguluhan sa pagitan ng Iran at Pakistan na karaniwan ay nangyari sa kanilang mga border at hanggang ngayon ay patuloy pa din ang nangyayaring mga kaguluhan sa parehong lugar. Ang nangyaring pag-atake noong isang araw lamang ay kasabay ng mas umiinit pang tensyon sa mga bansa sa Middle East. Ayon sa Iran mismo ay ayaw nilang mas lumawak pa ang kaguluhan. Subalit ilan sa mga Iranian proxies gaya na lamang ng Hezbollah mula sa Lebanon at Houthi mula sa Yemen ang patuloy na nakikigulo at tila nagpapaliyab pa sa umiinit na tensyon sa Middle East. Ang mga grupong ito ay pawang sinusuportahan din ng bansang Iran habang wala ding tigil ang Amerika at mga kaalyado nitong bansa sa kanilang ginagawang pag-atake at pagdepensa sa Red Sea at sa Israel. Dahil sa nangyaring pag-atake na ito ng Iran sa Pakistan, hinimok naman ng bansang China ang 2 bansa na mas maiging pag-usapan na lamang ang kanilang problema upang hindi na din ito pagsimulan ng mas malaking kaguluhan. Subalit para sa Iran, dapat ay panagutin ang sino mang nagiging sanhi ng kaguluhan at huwag palampasin ang mga pagkakataong maaaring parusahan ang mga nagkasala. Hindi ito basta na lamang pinarampas ng Pakistan bilang isang bansang palagi ding sangkot sa kaguluhan. Agad nilang ginantihan ng Iran sa pamamagitan naman ng pag-atake ng Pakistan Air Force sa mga base ng terorista sa bansang Iran. Ang kanilang pagbabanta sa Iran na dapat silang managot sa kanilang ginawang pag-atake ay tila unti-unti nang tinutotoo ng Pakistan. Sa nangyayari ngayon, tila unti-unti na ding nagkakatotoo ang pinangangambahan ng marami na baka mas lumawak pa ang kaguluhan sa kabuuan ng Middle East. Kung hindi ito madadaan sa maayos na usapan at puwersa ang paiiralin, malaki nga ang tsansa na mas magiging malala pa ang mga sagutan na ito at mas dumami pa ang masangkot sa kaguluhan. Tila hindi naging maganda ang pasok ng bagong taon lalo na sa mga bansang sangkot sa kaguluhan. Sa ngayon ay wala pa tayong maaaring gawin kundi ang magdasal at manalig na balang araw ay magkakaroon din ng pagkakaunawaan at pagkakaisa ang bawat bansa upang manaig ang katahimikan at kapayapaan at para wala na ding buhay ang magsakripisyo at masayang.